Binigyan tayo ng bagong Corvette para subukan sa truck sa likod ko. Sa video na ito, sisikapin nating hindi mabangga habang tinutulak sila sa limit nila. Kung sinusundan mo ako, alam mong stress ako sa pagtatayo ng tipid na car dealership. Kaya kapag stress ka, kailangan mo mag-relax at magsaya. Sasama ka sa akin sa Ron Fellows Performance Driving School para subukan hindi mabangga ang Corvette at mag-enjoy sa likod ko. Ako si Flying Wheels. Minsan, ang buhay ay talagang astig at mararanasan mo lahat yan. Kasama ako. Tara na! Ang mga sasakyang ito ay para sa mga ordinaryong tao na pwedeng imaneho ng todo, kaya hindi mo na kailangang abusuhin ang sarili mong kotse. May E-Ray at Siwalyo tayo dito. May ZR1 tayo doon at maraming Z-Siam na sa truck ngayon. Ito dito ang kotse ko, pero hindi talaga ito ang kotse ko. Kotse nila ito at kotse nila na pinahiram nila sa akin at sayo para gamitin ng 2 araw na tuloy-tuloy. Ngayon, maraming video online tungkol sa driving school ni Ron Fellows sa Spring Mountain, Pahrump, Nevada. Pero sa pagkakataong ito, makikita mo ang likod ng mga eksena. Hindi ito how-to o sales video. Astig itong travel video. Sama ka at dasal tayo na manalo sa bawat karera. Sobrang competitive ko, kaya nandito ako. Balikan natin ang nangyari kahapon. Ginagawa ko ang mga video na ito para ipakita sa inyo kung gaano kagulo ang buhay ko sa pagbalanse ng lahat. Ang dami kong ginagawa at iniisip, gaya ng sabi ng anak ko. Bilang negosyante, marami ring nangyayari at may ilang ari-arian ako. Talagang ang daming kailangang asikasuhin. Sobrang dami kong tinanggap na gawain. At isa sa mga bagay na talagang inaabangan ko ay yung isang bagay na talagang gusto ko. Pupunta ako sa Corvette School sa Nevada, kaya nasa airport na kami ngayon. Maaga akong nagising para i-review ang video, ipadala sa editor at i-upload. Nag-gym din ako ng 45 minuto. Yun lang ang oras ko para sa sarili. 45 minuto tapos trabaho agad, pawis pa sa gym clothes. Inayos ko na lahat ng kailangan sa linggo. Buong araw akong abala sa pagsusolusyon ng mga problema. Naku, 1 oras at 15 minuto na lang flight ko pero di pa ako makakarating sa loob ng 50 minuto. At tulad na nakikita mo, puro traffic dyan. Pero dahil sa traffic na yan, na-late ako. May dala akong bag na hindi carry-on kasi ang dami kong gamit. 6 na araw akong mawawala. Pupunta ako mula Nevada papuntang Denver para sa NIADA convention. Ang dami kong gamit at kailangan ko pang mag-check-in ng bag kaya hindi ako sigurado kung aabot ako sa flight ko. Sasamahan mo ako, hindi ito magugustuhan ng lolo ko. Kakayanin ko siguro, tingnan natin. Alas 12 ng hating gabi dito sa Vegas, 3 ng umaga sa bahay. Imbes na pumila at magrenta, sa Turo na lang ako kumuha ng kotse. Mas bagay pa. Nagrenta ako ng bagong Corvette sa Turo para makarating sa pupuntahan ko na mga 1.5 oras ang layo. Paano papasok sa kotse? Madali lang pala. Tinawagan ko ang may-ari at binuksan niya ito remotely. Mga upuan lang ang nakita ko ng alas 2 ng umaga, gawin natin itong ebidensya. Oo, matagal na rin. Mukhang may tambutso itong sasakyan. Kamusta? Kamusta? At ayan lock, paanda rin ang sasakyan. Oo, ang sarap pakinggan yan. Tingnan natin dito. Wow! Ano yung tambutso na yan? Ang sarap pakinggan. Wow! Sige. Kaya yan ang sasakyan natin para sa weekend. Alas 2:20 na dito, ibig sabihin alas 5:20 ng umaga sa Eastern Standard Time. Pupunta ako sa Pahrump, Nevada kung saan ang Ron Fellows Raceway at ipapakita ko sa iyo ang isang napakagandang bagay. Wala kang makikita sa unahan sa susunod na 50 milya, puro kalsada lang at wala nang iba. Pero bukas ng umaga, magiging sobrang iba na ang lahat. Nagawa ko na itong biyahe na ito dati at hindi mo namamalayan kung ano ang nasa kaliwa at kanan mo hanggang sa magising ka o bumalik ka sa dulo ng biyahe mo. Magiging astig talaga ito. Sa susunod na eksena, bukas ng umaga na. Kailangan kong mag-shoot ng video na particular na nangangailangan ng 2025 hanggang 2026 na Toyota Sienna. At tiningnan ko na lahat ng mga ehensya ng paupahan ng sasakyan. Hindi ko makuha ang eksaktong gusto ko. Kaya sa Turo, pwede kong i-filter ayan sa klase kapag nilagay ko ang lokasyon ko. Ng sasakyan na gusto ko. Pupunta tayo sa minivans, tingnan ang walot 2 resulta.
Unang kotse na lumabas, isang 2025 Toyota Sienna ang lumabas sa halagang $160. Lahat-lahat at nakabook na ang biyahe ko. Kaya ngayon ay kinabukasan na. Kukunin ko na ang aking Toyota Sienna. Umalis na ang may-ari. 5 minuto lang ang inabot. Nagpakilala ako, kinamayan ko siya. Nag-ikot siya, kumuha ng litrato, iniabot ang susi at ngayon may Toyota Sienna na ako ng 2 araw. Walang rental company ang makakatiyak na Sienna talaga ang makukuha ko. Ang tanging paraan para makasiguro akong makukuha ko talaga ang gusto ko ay sa pamamagitan ng Turo app. Mayroon silang airport pickup, mayroon din silang hotel drop-off at pickup. Kinuha ko ito mula sa kapitbahay na may-ari dahil malapit lang siya. Kung maglalakbay ka ngayon tag-init, isa lang alang ang Turo. Pwede mong i-download ang app sa link sa ibaba ng description ko at kumuha ng kotse na gusto mo. Alas 5:55 na ng umaga kinabukasan. Nagkalat na agad ako sa hotel room ko, pero tingnan mo to, trackside. Nasa gilid ng truck ang mga kondo na tanawang bundok. Hindi mo ito makikita sa gabi, ang ganda talaga. Lahat ng yan ay garahe ng mga may-ari sa truck para sa kotse nila. Sa labas, nandito lahat ng Corvette na gagamitin natin ngayon. Hindi natin gagamitin yung regular na C8 na Hanay. Si E-Ray ang gagamitin natin ngayon. Ito ang Toro Corvette ko, madaling i-book at masayang gamitin papunta rito kagabi. Hindi ko na lang sasabihin kung gaano kabilis ako nakarating. Electric ito. Hindi electric na kotse. Grabe, sobrang saya ko talaga. Alas 6 ng umaga at 100 degrees na agad. Nag-aalok sila ng almusal sa clubhouse. Pupunta kami sa clubhouse para tingnan at kainin ng almusal, tapos sa paaralan naman. Paano kami lalabas dito? Nasa gitna kami ng truck na yon at nagmamaneho ako. Ang wild talaga. Ayun na ang entrance. Ito ang dilaw kong all-access wristband na nagsasabi kung saan ako pupunta. Tingnan mo ang bundok. Doon ang kondo ko at yon ang clubhouse. Iyan pala ang bundok na di natin nakita kadabi habang nagda-drive ng alas 3 ng umaga. 2.5 oras lang ang tulog ko, 3 oras na yon. Nandito na tayo. Tara, kain tayo. Uy, astig, fiero. Matagal na mula nang huli ako makakita ng ganito. 10 taon na, manual pa. Pinag-uusapan namin sa CP ito kahapon. Oo, lahat na may-ari ng Siwalo. Ilan ang ulang beses na nagkaroon ng Corvette? Alam ba average? Nakikita namin na halos 50% sa isang grupo ng 18, mga 50% ang gumagawa ng 4x-arms. Nasa klase pa lang kami ng mga kalahating oras o 1 oras at na yon, pipili na kami ng sasakyan namin. Gusto ko ba ng asul? Gusto ko ba ng pula? Gusto ko ba ng berde? Sa tingin ko, pipiliin ko ang asul. Pwede mo itong gawin sa ganitong paraan. Kung okay lang sa'yo, sige-sige lang. Kasabay ng ibang siwalo ang E-Ray School. Kaunting dagdag lang ang tinuturo nila tungkol sa E-Ray dahil all-wheel drive ito at hybrid na makina. Kaya ito may baterya sa harap na nagpapagana sa mga gulong sa harap. Tapos yung rear mid-engine ang nagpapagana sa mga gulong sa likod. Isasara natin ang Calci papunta sa ikatlong channel. Pakiliko na doon. Pumunta na tayo sa ikatlong laro. Makikita mo na may 3 linya sa ikatlong lane papunta dito sa number 2 dito sa taas. Kaya itong number 2 na kabayo. Makikita mo ang boom turning code. Ang pagliko ay astig. Sa dashboard ko, pinakamabilis kong lap time ay 1 minuto at 30. Mabagal ako dito kasi nag-cooldown kami. Pero pinapakita nito kung gaano kakabagal kumpara sa pinakamabilis mong lap at sinusubaybayan din ang track mo. Kaya mang imapa ang track mo, pindutin mo lang ang start at imumapa nito ang track mo. Guys, siguraduhin naka-automatic. 3-5 bilya kada oras, 100% preno sa pulamput. Gamitin ang EBS. Huminto sa parepo. Gawin mo at alamin ang mga liko. Magandang trabaho, Shago. Pwede kong panoorin ang head-up display, kaya nakatingin ako sa windshield habang umaandar ako. Pasensya na. Si Carl ay bumababa dito sa 35 milya kada oras. Full preno tuwing may pulang code. I-activate ang ABS. Huminto sa verifo na yan. 2 araw na sa siyang 3. Danda. Ituloy mo lang. Napasadali ng trabaho mo. Dito mo kailangan bagalan para mabilitar silang lumabas habang nagpipreno. Medyo naging agresibo ka sa manibela kaya gusto na umikot ang likod ng kotse mo. Craig, halika! 40 milya kada oras, 10% hanggang 100% na preno. Ito mo na pulang code. Tandaan, panatiliin ang kamay nito sa siyang nabutatlo. Sige, kasabay nito. Yan ang sabi ni Jan. Pumunta ka sa clerk. Sige, Craig, sabihin mo gumagal dito. Todo na. Itaas lang ang blade. Itaas lang ang bilis. Huwag lalampas ng 45. Ayan nating tabangan ng guard road. Todo preno. Sasama mo lang siya. Manatili ka.
Maganda at sagrado ang trabaho. Ngayon, pupunta na tayo sa figure 8 na klase. Suot mo na ba seatbelt mo? Umupo ka ng komportable. I-adjust ko, upuan ko. I-adjust mo rin kung saan ka komportable, pare. Kaya ang ideya dito ay huwag mag-drift. Mag-drift ka, gusto mong dumulas. Komportable ka na ba? Oh, sige. Bago tayo magsimula, anong taon ang kotse mo? 24. Perfecto. Ang traction control button mo ay nandun din. Pindutin at hawakan mo ng 8 segundo. Hintayin mo mawala ang ESC off sa dashboard mo. Kapag nakita mo ng ESC off, bitawan mo na ang button na yon. Tama. Pinatay mo na lahat ng sistema maliban sa ABS. Hindi pwedeng patayin yun. Sige, magmaneho ka na sa manual mode. Bigyan mo ng kaunting apak sa silindor. Lahat ng all brights, ganyan talaga. Ikaw ba yung umikot sa Corvette? Oo, sa totoo lang, Hindi, nail mo palang nagawa, hindi sa siwalo. Ayan, sige, subukan mo umikot dito mismo. Ngayon, susubukan ko paabutin ng mga 20 milya bawat oras dito. Dagdagan mo ng counting bilis. Mas mabilis pa, mas mabilis pa, mas mabilis pa. Walang preno. Iikot mo ang manibela. Kaya tinamaan ko ang apex. ngayon, dagdagan mo pa ng konti. Ayan, ganyan. Papunta sa tuktok, papunta. Ang bintana ngayon basagin. Basagin. Bitawan mo ng dahan-dahan ng preno, hayaang umusad. Tapos, apakan ng gas para pabilisin. Ayan, ganyan. Ang ganda. Sige, tanghalian na at may buffet na kain all you can. Tingnan mo, kukuha ako ng eggplant parmesan na yon, kaya pupunta ako ron. Chicken breast at counting steak. Itong lugar ay parang country club para sa mga mahilig sa race car. Dito ang kanilang locker room. Katulad nung napasok ko na ang locker room ni Trump sa kanyang golf club, country club, golf course, country club. At ganito rin ang itsura ng mga locker doon. At meron kang mga tuwalya na gawa sa teak at may sauna shower pa. Meron din silang pool area. May hot tub, spa doon, fitness center at may lugar para tambayan at bar para sa mga asawa ng mga lalaki kapag nagkakarera ang mga mister at ayaw sumama ng mga misis. Pwede kang kumain, mag-relax at mag-enjoy sa bundok. May maliit na potting green, grill at fire pit. May nagluluto pa ngayon, bukas ang grill. Tingnan mo ang tanawin. Sa tingin ko, ganito gumalaw ang empleyado dito. Nag-iikot gamit dirt bike. Ito naman ang ilan sa personal nilang race car. Tingnan mo. At ang dahilan kung bakit ito ang ginagamit nila ay dahil mas konti ang maintenance nito kumpara sa Porsche o bagong Corvette. Mas mura rin ang gulong at preno. At ito ay isang totoong race car kumpara sa pagsubok na magpanatili at mag-alaga ng bagong kotse tulad ng isang roadworthy na track car. Para sa hindi nakakalam, ito ay ZR isa wow. Lunch break, pauwi na ako sa kondo. Dumadaan ako sa ilalim ng racetrack. Ang ganda ng burol para sa sledding. Papunta ako ngayon sa ilalim ng racetrack, papunta sa kondo ko. Wow, ang astig nyon. Sige, pumunta ka sa isa, sa tatlo. Hello, tingnan mo sa baba. Umupo ka ng konti sa balikat, huwag masyadong mahigpit. Maganda yan. Huminga ka ng malalim. Sabihin mo, kapag 24 ka na, gumagana na ang likod na kalamnan. Dapat mahigpit ang 4 na abs mo. May sense, di ba? Parang hindi mo lang sila, basta pwedeng tangin. Tama, sa gilid ng orange na apex cone. Subukan mo, pwedeng gawin ang mas maada o mas huli. Walang late braking sa uno, ika-4 pababa, liko sa 2. Tumingin sa kanan para sa apex. Sige, balik tayo sa simula. Brake, simula na. Yaman sa ika-4 na gear, punta sa kanan. Pinestong manibela, hindi. Pagkanan lahat dito para sa pasok ng liko. Siguraduhin magpreno bago lumiko. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan bitawan ang preno. Simula nang tumingin sa kanan. Ayan, may 2 apex dyan sa gilid ng kalsada para sa buong apak sa silinyador. Gagawin ko na ngayon. Ayan, sige. Simulan mo nang tumingin sa unahan mo, ha? Ayan, yung bearing yun. Kono, sige. Tingnan mo yan para sa asul na trend. Subukan nating ihinto at balhin sa gitna. Oh, tapos ticket ka sa loob niyan. Ulitin mo. Ayan, ganyan. Lumiko papalabas papunta sa gilid. Dahan-dahan idikit sa ibabaw. Pupunta tayo sa kanan ng track. Sige, may piraso sa likod. Tinitingnan ko habang ginagawa mo. Para ito sa lahat ng magagaling. Malapit na siyang lumiko pa kaliwa at papasok sa loob. Iliko mo ngayon, papunta sa kotse ko. Alam mo, oo. Ngayon, umatras ka. Gusto mo bang dalhin ito sa loob? Alas sa gitna na. Tapos, pabalik sa akin. Natapos ang unang araw at dadalhin na kami ng mga instruktor sa truck para ipakita ang totoong kakayahan at limit ng kotse. Ginawa ko na ito dati at akala ko tinutulak ko na. Pero nang makita ko kung paano sila magmaneho, grabe pala. Kaya ngayon pupunta na kami sa truck at talagang makikita kung ano ang kayang gawin ng mga kotse na ito.
Mag-upshift, kanan, kaliwa, misil, pabalik, tapos todo kaliwa. Matibay, bitaw, glide lang, tapos misil hanggang sagad. Higop ng kape, relax lang, bitaw, matibay, bitaw, 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 glide lang, glide lang, glide lang, konting gas, bitaw, hayaan mong humigpit, misil hanggang sagad, bitaw, bitaw, glide lang, panatilihin sa apex cone, pagdating sa cone, ibaba, bigat hanggang sagad. Ayan na yon. Hindi ko akalain na napakadali pala para sa'yo. Gamit lang ilang daliri sa pagmamaneho. Mukhang hindi ko pa talaga natutulak ang kotse sa limit. Akala ko todo na ako at proud pa. Pero unang araw pa lang pala. Ngayon alam ko na ang kaya ng kotse. Bukas panibagong hamon na naman. Grabe, unang araw pa lang yon. Sige, ayan na. Pagod na ako matapos ang araw. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang ilang astig na bagay dito sa Spring Mountain Motor Resort at Country Club. Hindi ito para sa mga mahilig sa golf, kundi para sa mga mahilig sa kotse. Isang country club para sa kanila. Kaya nakaupo ako sa lounge sa isang leather na upuan habang naghihintay ng hapunan ko sa bar. Gusto kong ipakita sa iyo ang ilang bagay dito. Katulad sa country club, ganito rin sa club ni Trump na napuntahan ko noong isang buwan. May mga tropeo ka, may mga pribadong kwarto na may mahahabang mesa, mga whiskey at mamahaling alap. At talagang napakagandang karanasan nito. Naupo ako ngayon sa bar, kasama ang ilang tao na kasama ko sa grupo habang kumakain ng hapunan at nakikipagkwentuhan sa kanila. Ewan ko, pero sobrang saya talaga. Naiintindihan ko kung bakit ginagawa ng mga tao ang ganitong bagay bilang libangan at passion nila. Sige, tapos na ang hapunan. Yung cheeseburger ko, mas okay kaysa sa karaniwan pero sobrang mahal. Palubog na ang araw at gusto kong pumunta sa bayan para makita kung ano ang itsura ng Paramp. Sa tingin ko may casino doon at ewan ko lang. Narinig ko may 3 traffic light daw doon. Sobrang tuwang-tuwa ako sa ZR1 na to. Tignan mo tong kotse na to. Grabe. Tignan mo yung hood, yung detalye, yung mga linya ng katawan sa hood na yan. Grabe talaga. Tignan mo yung mga gulong. Astig. Ang ganda ng kulay. Ang lupit ng mga caliper na yan. Carbon fiber ang mga splitter sa harap ng bumper hanggang sa gilid. Yung mga rocker at yung air intake o duct, lahat carbon fiber. Grabe talaga. Ang lupit ng kotse na to. At pati yung decal, tinerno pa nila sa carbon fiber. Astig. Sige, tara na sa bayan. Gustong gusto ko to at gusto kong makita kung anong meron sa Perum. Tara na. Kaya masasabi ko na pagpunta mo sa bayan, parang karamihan ng kita ng bayan na to ay galing lang talaga sa mga speed trap. Kasi ang speed limit ay 35 kahit na parang 4 na lane na highway na to. At sa 35 parang gumagapang lang talaga ako ngayon. Kaya nga pinaalalahanan pa ako, huwag kang mag-overspeed dito sa bayan na to. Hindi tama ang 35 na speed limit dito. Malamang marami silang kinikitang pera sa mga taga-ibang lugar na mabilis magmaneho sa bayang ito. May ilang astig na mukhang Southern Cowboy style na mga kasino. Ayos yun, isang nugget dyan. Isang Ramp Nugget na may Dennis sa loob. Na yon ay hinahamon ako ng Mustang sa karera. Pinapaandar lang niya ng malakas ang makina niya sa harap ko. Mas matanda na ako para sa ganyang bagay. Sige, ikaw na lang ang magkarera at magkaproblema. At lumubog na ang araw. Tignan mo kung gaano kaganda yan sa malayo. Hanggang dito na lang ngayong gabi. Kita-kits bukas ng umaga. Huwag mong sirain yan, Ward. Kailangan pa natin yan. Hindi. Walang problema, walang problema. At ang pinakamabilis nating oras sa Blue Group ay may 32. Isa, eto na siya. Tara, umakyat ka na.